Hi guys! Welcome to our vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo at panibagong video na naman tayo para magkaroon tayo ng konting kaalaman. So, yung konting kaalaman na ibabahagi ko ngayon guys is malaking bagay po ito, lalo na sa mga baguhan at walang kaalam-alam sa mga nangyayari or sa mga walang idea dito sa bansang Hong Kong or kaya sa mga first timer na mga DH. Okay? Kahit saang bansa man yan is pwedeng i-apply tong i-share ko sa inyo. So, bago nating i-topic yung topic natin, please subscribe to our YouTube channel at sa aming Facebook page at pati na rin po dito sa aming Instagram account. So, yun nga guys. Paki-share lang din itong video natin para mas maraming makapanood sa mga videos natin. Okay? Ang topic natin for today's video guys is pwede nga bang linisin natin ang bahay ni kaibigan ng amo natin? Ang gulo, no? Ang ibig ko sabihin, pwede ba nating linisan ang bahay ng kaibigan ng ating amo? So, ang sagot ko dyan guys is hindi po pwede. Okay? Hindi natin pwedeng puntahan yung bahay ng kaibigan ng amo natin para lang maglinis. Wala po yan sa kontrata po natin na pwede tayong maglinis kahit anong bahay. Okay? Hindi tayo pwedeng pumunta doon sa bahay ng kaibigan ng amo natin para lang maglinis, magligpit, or magluto. Bawal na bawal po yan. Pero yung mga iba kasi na DH, bigyan ko na lang din kayo ng clue. Yung mga iba kasing DH guys is pumapayag na lang sila kasi binibigyan po sila ng pera or sahod. Kumbaga maglinis yung isang kasambahay doon sa kaibigan ng amo, tapos bibigyan siya ng pera, mga $100, ganon. Depende kung magkano yung ibibigay ng kaibigan ng amo. Pero sa madaling salita guys is hindi po pwede tayong pumunta sa ibang lugar, ibang bahay para lang maglinis, especially sa mga kaibigan ng amo nyo. Hindi porket guys na kaibigan ng amo nyo is pwede na kayong maglinis. Okay? Hindi po pwede. Yung mga naghahanap kasi ng mga maglilinis ng bahay ng kaibigan ng amo, yung mga nagde-day off yung mga kasambahay nila or nakabakasyon yung kasambahay nila. Yun yung mga naghahanap talaga ng pwedeng maglinis ng 1 day lang, 1 week or 2 weeks, ganun. Pero hindi po pwede, okay? Mag-ingat kayo dito sa ganitong sitwasyon guys, kasi kung papayag kayo sa sitwasyon na ganun is mag-ingat kayo, okay? Mag-ingat kayo kasi hindi nyo alam guys kung ano ang pwedeng mangyari sa inyo. Gaya ng sinabi ko doon sa isang video natin about doon sa mga part-time job. So, ito yung link na to, ito yung video na to guys, panoorin nyo po ito. Okay? Importante din po ito, panoorin nyo para may kaalaman din kayo, para magets nyo yung sinasabi ko na hindi pwede ang linis or maglaba or magluto sa bahay ng kaibigan ng amo natin. Bawal na bawal po yan dito. Pero gaya nga ng sabi ko, yung mga naging DH na or ex-abroad na or nandito na sa bansang Hong Kong is pumapayag po sila kasi nga hindi pa sila nahuhuli. Okay? Hindi pa sila na nakikita or nahuhuli ng mga otoridad dito, kaya okay lang sa kanila. Pero guys, yung mga gumagawa ng ganon, yung mga pumupunta para maglinis sa ibang bahay, mag-ingat po tayong lahat. Huwag po tayong pumapayag na laging ganon and then
pag sagipitan na or nahuli kayo, hindi naman kayo tutulungan ng amo nyo. Okay? Hindi kayo tutulungan ng amo nyo. Kahit kaibigan pa niya yung nilinisan mo ng bahay. Okay? Kahit kaibigan pa niya, guys, hindi ka tutulungan pag ikaw ay nahuli. Okay? Siyempre, pag nahuli ka, kasalanan mo, bakit mo ginusto? Ganon na yung nasa isip ng amo natin. So, wag nyo pong susubukan or kaya mag-ingat po tayong lahat. Okay, mag-ingat po tayo. Wag kasi tayong masyadong mapalakwento din sa mga kaibigan natin. Kasi minsan, yun yung nagiging dahilan. Nagiging safe ka sa ginagawa mong ganon, pero nakwento mo sa kaibigan mo, tapos nainggit yung kaibigan mo. Syempre, yung kaibigan mo, gusto din niya siguro ng ganon, kaya isumbong ka na lang niya. Kasi, hindi ka tumutulong sa kanya para hanapan din siya ng ganyan na maglinis, ganon. Pero wag din kayong pumayag, guys, na pag naglinis kayo sa bahay ng kaibigan ng amo nyo, wag din kayong pumayag na libre, thank you lang. Okay? Wag kayong pumayag. Example, sa isang beses, guys, is nag-thank you lang, walang bayad, or wala man lang, kahit merienda lang, wala. Isa-isang beses na yun, guys, wag nyo nang ipangalawa, ipangatlo. Kasi pag nasanay yung mga yan, sasabihan ka na everyday na or every week na or every another day, pumupunta ka na doon. Wag kang pumayag kasi siyempre, pag hindi ka naningil or hindi ka nagsalita sa unang beses pa lang, tas naging thank you lang, wala lang, siyempre uulit-ulitin nila yan. Pero kung alam nila na babayaran ka, obligasyon nila at alam nila yan na babayaran ka pag naglinis ka doon. Pero, yun gaya ko nang sabi ko, guys, is yung mga payo kong to, guys, is hindi po maganda. Hindi talaga maganda. Kasi pag nahuli kayo ang mahihirapan. Okay? Yung pamilya nyo na umaasa sa inyo, magiging kawawa lang. So, mag-ingat kayo, at kung bago ka lang dito sa bansang Hong Kong, wag mong uulitin or wag mong gagawin. Kung example, matagal-tagal ka na dito, kung alam mo na talaga pasikot-sikot, go kung gusto mo talaga. Okay? Pero ang payo ko, guys, is wag nyo pong gagawin. Napakadelikado din po yan. Okay? Panoorin nyo po yung sinasabi kong video natin para maunawaan nyo kung bakit lagi kong sinasabi na bawal or delikado. So, yun lang. Sana nakatulong ulit sa video natin sa mga baguhan or sa mga pa-apply pa lang papunta sa mga iba't ibang bansa. So, yun nga, guys, paki-share sa mga kaibigan nyo, sa mga kamag-anak nyo na gustong mag-apply or nag-a-apply na or nandito sa bansang Hong Kong, nakarating na dito. I-share nyo po lahat ng mga videos ko para matulungan po sila na magkaroon ng kaalaman about sa mga ganap-ganap dito sa bansang Hong Kong. At sana wag nyo na din pong kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. So, yun nga po, tulungan nyo kami maging 200 subscribers sa aming YouTube channel. So, yun lang. Thank you for watching. Have a nice day. God bless us all. Bye!